May bago na naman po na iniingayan, pinalalaki at pinaputok. Nakala nila napakalakas ng putok pero loses lang ang dating. Yung Kati Binagba ang apelido niyan ang tunay na apelido niya pero ang pangalan Kati. Ito po yung na-interview daw po ni Maharlika, yung vlogger na patong-patong na ang kaso dyan sa Amerika at saka dito sa Pilipinas. Na nagpapalabas na di umano, meron daw po ng mga membro ng gabinete at saka daw si First Lady, tinuturing nilang na-involved din sa pinagbabawal na gamot 10 years or 12 years ago. Ayan, okay? So, di ba? After nilang sirain si Pangulong Marcos ng mga akusasyong bangag, hindi na patunayan, nagpalabas sila ng video, palpak din, kaya nga sila kakasuhan. Hinahanap lang ng NBI at ng pulis ang matibay na basihan kung sino ang gumawa at nagpakalat nito. Yan. Eto, may bago na naman sila. At si First Lady naman ang sinisira at di umano merong gabinete. Pero itong Kati, may nag-forward sa akin ng video habang ini-interview ni Maharlika. Parang ito rin yung Morales, di ba si Morales? Ito yung Jonathan Morales na in-interview ni Maharlika din. Tapos nakumbinsi ang Senado at ginawang testigo. Sinabi ni Pangulong Marcos na pambansang liar, sinungaling, pambansang sinungaling. Walang nangyari. Nasira si Bato, nagalit ang tao dahil palpak ang mga testimonya, puro hearsay, walang pagpapatunay. Ito na naman, may bago, si Kati raw ang pangalan. Pero alam nyo, ang testigo, talagang hindi ho maiwasang silipin, kilalanin kung ano ang pagkatao. At ito yung lumalabas. Ito, tanong lang kasi hindi ko naman nakita. Pero yan ang lumalabas na balita. Di umano itong Kating ito, 5 ang anak, iba-ibang tatay, ay naloko na. Personal yata yun. Pero tayo magagawa. Tulad na sinabi ko, ang testigo, hinuhukay ang tunay na pagkatao. At yung kanyang pagkatao at pinagdaanan, kung totoo yan, yan ay masusubukan ang kanyang kredibilidad. Siya ba'y kapanipaniwalang testigo o hindi? Pero dun sa inisan na naglabasan ngayon sa social media, ayaw ko na pakita dahil copyright. Pangalawa, ayaw ko nang pasikatin ang mukha niyan. Pero ayan na yung Kating nagpapakilala. Nasa nakaraan daw na dekada na, mukhang may alam siya tungkol sa mga gumagamit ng bawal na drugs. Bakit ngayon lang nagsalita? Di ba? Sino kaya ang nasa likod nito? Ito ba'y bayad na testigo? Voluntaryong testigo ba ito? Naggamit o nagpagamit na testigo? Yan ang mga tanong. Lehitimong tanong yan. Tanong lang kasi hindi natin sigurado kung voluntary ba ito, binayaran ba ito, sino ang nasa likod nito. Kaya nga nagtatanong lang tayo. At itong ating mga channel, especially itong MA Pinoy TV, hindi tayo nagpapakita ng mga video nang hindi ho tayo sigurado. Maliban kung nadinig ko talaga. Pero kung nadinig lang natin sa interview ng iba, ayaw ko na hong gamitin, pasintabi na. So yan lang, tinatalakay natin. Kasi putok na ito sa social media. At gamit na gamit ng mga DDS vlogger o DS vlogger. Pinalalaki na naman ito para sirain na naman ang gobyerno. Ang problema, ang gusto nilang sirain ay si First Lady. Ayun ang hindi nila alam. Si First Lady, hindi government official. Siya ay First Lady, asawa ng Pangulo. At ang kanyang ginagawa ay tumulong lang sa Pangulo at yung kawang gawa niya sa kanyang personal na pagmamahal at malasakit sa bayan. Hindi siya isang department secretary, hindi siya isang government official. Siya ay asawa ng Pangulo na tumutulong lang sa Pangulo. So wala kayong magagawa. Hindi nyo pwedeng tanggalin yan. First Lady yan. Anong gusto nyo palabasin? Walang posisyon. Walang pwedeng tanggalin kay First Lady dahil siya walang posisyon sa pamahalaan. Bakit tinisira nyo? Sumablay kayo kay Pangulong Marcos, yung asawa idadamay nyo. Ano yan? Kaya nga ang tanong, ito bang Kating ito ay voluntary nagsalita? Ginamit lang siya? Nagpagamit siya? Siya ba'y bayaran na testigo? Sino nagbayad sa kanya? Puro tanong lang po ito. Tinatanong ko lang. Ganyan ho ang mga dapat nating malaman. Kaya nga nababanggit yung kanyang pagkatao kasi siya matindi yung sinasabi. Kasi kung totoo yan, matindi po yung kanyang sinasabi. Kung kanyang mapapatunayan. Kaya nga, sino ba siya? Ayun nga po ang lumalabas ngayon. 5 ang anak umano at iba-iba ang tatay. Anong klase yan? Anong klaseng babae yan? Nagtatanong lang po tayo.
Kapanay-paniwala bang testigo yung ganyang klase? Wow! Medyo may pagka-personal, pero parte po yan, alam nyo, sa pag-iimbestiga, sa police report, at saka sa pagtestigo sa mga korte, naranasan ko yan. Sa paghumarap ka sa korte, yung pagkatao mo, hindi mo ba itatago? Ido-double check kung anong background mo. Adik ka ba? Matinong babae ka ba? Matinong testigo ka ba? Ikaw ba'y kapanipaniwalang testigo? Yan sinusubukan ang kredibilidad ng isang testigo, ng isang witness. Pero pag lumabas ngayon pa lang na may mga anak sa iba-ibang lalaki, naku, meron pang isang. Totoo ba yun? Meron daw na-involve pa rito na sikat na boksingero. Sino ba sikat na boxer sa mundo? Hindi lang sa Pilipinas, naloko na. Nagkakulay pa. Mga politiko raw at boxer ang na-involve sa buhay ni Cathy. Hindi ko alam kung yan ang tatay. Basta sinabi lang na-involve. Di ba? Yan o, naglalabasan yan. So kung sinisira niyo si First Lady, sinisira ang gobyernong ito, hindi po masama na alamin, kilalanin ano ang background ng testigong ito. Ito ba'y katanggap-tanggap? Ito ba'y kapanipaniwala? O ito'y nagpagamit o naninira lang? Ayan. Naku kung ikaw ay nagamit o nagpagamit, kawawa ka, Cathy, sa bandang huli. Masisira ka rito pero walang mangyayari. At pwede ka pang kasuhan pag hindi mo napatunayan. Yan ang mahirap. Kaya po ang testigo, hindi hubiro yan. Ha? Ako sa background ko sa media, sa halos 36, 37 years, sa pagko-cover ko sa lahat ng events at lahat ng mga pinanggagalingan ng mga balita sa korte, sa pulis, sa NBI, sa Kongreso, Senado, in aid of legislation, sa korte ng araw, Tanod Bayan, Sandigan Bayan ngayon, at sa RTC, Regional Trial Court, Metropolitan Trial Court, Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Supreme Court. Pinagdaanan ko po yung i-cover, kuhanan ko ng balita. At dyan mo talaga makikita ang matinding mga cross-examination sa mga testigo. Matinding pagtatanong at talagang ang personal na pagkatao ay hinuhukay. At hindi ho yan maitatago. Normal yan. Nakilalanin kung kapanipaniwala ang testigo. Pagka ang testigo ay ganito, ang pinagdaanan mukhang magulong buhay, paano ka papaniwalaan yan? Lalo na kung mapatunayan siya mismo ang gumagamit ng bawal na drugs. Kung adik ka rin o nag-adik ka rin, sira na ang kredibilidad. Wala nang maniniwala. Maaari nagdadamay ka na lang. Dahil sa kung voluntary ito, o may nag-utos sa'yo, o may nagbayad sa'yo. Ayan ang malupit. Kaya ako nagpapasikat, kasikat na ngayon, pero masisira ang pagkatao mo at kredibilidad mo kapag nagtuloy-tuloy itong isyong ito. Dahil wala namang mawawala sa Malacanang, walang mawawala kay First Lady. Kasi First Lady yan ni Pangulong Marcos, First Lady yan ng ating bansa. At wala namang posisyon na dapat tanggalin sa kanya dahil sumusuporta lang siya sa ating Pangulo, sa kanyang asawa. Yun Baka hindi nyo alam. Akala nyo may posisyon sa gobyerno. Voluntary yung kanyang ginagawa. Yan ang trabaho ng First Lady. Voluntaryong magkawang gawa para matulungan ang kanyang asawa at ang mamamayang Pilipino. Lahat ng First Lady ganon sa nakaraang administrasyon. Kung hindi nyo alam, ngayon alam na ninyo. Like lang please like lang po ng mga video para makarating sa iba. Mag-subscribe, mag-follow kayo sa aking mga channel kung hindi pa para na-update kayo ng mga totoong balita. Dito sa MA Pinoy TV at yung isang channel ko, Mike Abe Opinions.